Pastor Apollo Quiboloy madidismiss na. Nakakalap na si Senador Robin Padilla ng 5 lagda para baligtarin ang mosyon ni Senadora Risa Hontiveros na ipasight and contempt para ipadakip si Pastor Apollo Quiboloy. Maliban kay Padilla, ang mga pumirma na ay sina Senator Amy Marcos, Cynthia Villar, Christopher Bongo at Joseph Ejercito. Kapag nakumpleto na ni Padilla ang 8 lagda, magiging moot and academic na ang aksyon ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality na pinamumunuan ni Senadora Risa Hontiveros. Binigyan si Padilla ng 7 araw para makakuha ng 8 pirma ng mga senador na miyembro ng committee na susuporta sa pagharang niya sa pagpapakontempt kay Quiboloy, ang founder at leader ng Kingdom of Jesus Christ na nakabase sa Davao City. Presidente, hanggat ikaw ay hindi napapatunayan na nagkasala. Hindi lang 7 million of KOJC member ang kumukontra kay Senator Risa Hontiveros dahil tila pati mga kasama niya sa Senado ay nagbitaw na ng suporta sa kanyang nais na pabagsakin ang nag-iisang platform sa SMNI na lumalaban sa mga teroristang NPA at ang nag-iisang media na sumuporta sa kandidatura ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. 4 ang senador ang napabalita at umaming nag-oppose at humiling na ibasura ang warrant of arrest laban kay Pastor Quiboloy, sina Senator Bongo, Senator Amy Marcos, Senator Robin Padilla at Senator Cynthia Villar. Samantala, si dating Senador Antonio Trillanes IV ay nagbabala tungkol sa pagtatangka ng ilang senador na kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pigilan ang pag-aresto ng kanyang espiritual na tagapayo na si Apollo Quiboloy. Dagdag pa ni dating Senador Antonio Trillanes IV na nanawagan siya sa publiko na suportahan ang panawagan ni Senador Risa Hontiveros para sa pag-aresto kay Pastor Apollo Quiboloy sa gitna ng aligasyong pagsisikap ng ilang senador na pro-Duterte na baliktarin ang kanyang rekomendasyon upang labanan ang ganitong kilos. Hinihiling ni Trillanes sa publiko na sumuporta kay Senador Risa Hontiveros sa kanyang panawagan para sa pag-aresto kay Quiboloy. Kumakalap naman ngayon ng pirma si Senator Robin Padilla para tuluyan ng iatras at ibasura ang warrant of arrest kay Pastor Apollo Quiboloy. 7 araw ang ultimatum sa senador para makakuha ng sapat na pirma. Desidido si Senator Robin Padilla na baliktarin ang motion ni Senador Risa Hontiveros na ipasight in contempt ang leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Quiboloy. Ayon sa kanyang kapartido na si Senator Francis Tolentino, kumakalap ngayon ng pirma si Padilla para tuluyang iatras ang pagpapaaresto kay Quiboloy. I think there is a group gathering the necessary signatures to thwart any attempt for the issuance of a warrant of arrest which is also legal. Tinutulan kahapon ni Senator Padilla ang pagpapakontempt kay Quiboloy. Kailangan niya ngayon ng pirma ng mayorya ng 40 na miyembro ng Senate Committee on Women and Children o 8 senador sa komite. Si Senator Amy Marcos naman ay agad na kumampi kay Senador Robin Padilla. May makukuha pa raw silang ibang senador. Kami ni Senator Robin talagang pipirma. Nagkasundo kami kagabi na pipirma kami para ipaatras itong contempt order kasi parang hindi naman siya tama at sa palagay ko sasamahan kami ng iba pa naming grupo, si Senator Go at Senator Cynthia. 2 beses lang hindi dumalo sa hearing ng Senado si Quiboloy kahit pa may sabina laban sa kanya. Kaugnay ito ng mga akusasyon ng panggagahasa sa pilitang pagtatrabaho at pananakit sa mga membro ng Kingdom of Jesus Christ. Paniwala ni Senator Marcos, kuyog ang ginagawa kay Quiboloy. Meron na sa Senado, meron ding pagdinig sa Kamara. Kaugnay naman ang isyo ng paglabag ng prangkisa ng Sunshine Media Network International na pagmamay-ari ni Quiboloy. Talaga bang in aid of legislation ito? Yun ang pinagtatakahan ko. Magulo ito, kaya nagugulat kami. Ba't naman sabay-sabay may kumukuyog ba? Nakarating na kay Senator Juan Miguel Zubiri ang pangalap ng pirma ng suporta kay Quiboloy. Ayaw daw pangunahan ni Zubiri ang desisyon ng komite dahil may nag-object. Hindi agad mahihiling ni Senator Risa Hontiveros kay Senator President Juan Miguel Zubiri na mag-issue ng arrest order laban kay Pastor Apollo Quiboloy. Pero dapat pirmado ito ng 8 o 14 na miyembro ng komite para mabasura yung contempt ruling ni Hontiveros. Pero kung hindi, tuloy ang paghiling na arestuhin si Quiboloy. Kaya naman may panawagan si Hontiveros sa mga kasamahan, manindigan kasama ang ating mga kababayan, biniktima ni Quiboloy para isustain yung pag-cite sa kanila
in contempt para ma-follow up ko sa Senate President na paapirin na siya dito. Ikaw bilang Pilipino, payag ba kayo na ibasura na ang kaso ni Pastor Apollo Kibuloy? Isulat ang inyong reaksyon at komento. Oo, pero masyado namang diretsahan yung kumampi. Hindi man ako kumampi, tol. Ito naman, oh. Masyado naman panghuhusga yan. Isa ka dun, eh. Oo. Masyado mo akong hinusgahan. Ang tawag dyan, demokrasya. Bilib na bilib pa naman ako sa balbas mo. Ikaw talaga, akala ko naman, kaisa kita. Hindi, ano yan, democracy. Democracy. Meron akong mga, katulad nung kinausap ko si Ma'am Risa, meron tayong mga personal na dahilan, pare, na pag sinabi ko sa public, kasi lagi sinasabi ng publiko, hindi man lang niya sinabi kung ano yung dahilan niya. Basta, ano niya, basta sinalungat niya yung sinabi na, yung contempt. May mga bagay kasi na pinag-usapan namin ni Ma'am Risa na para sa akin, yun ang sinabi sa akin ng, ng imam ko eh. Naging un-Islamic ako nung first hearing. Kasi hindi ko nasabi sa kanya na ang posisyon ko ito. Bigla lang ako nagsalita. Kaya nung pangalawang hearing, humingi ako ng 1 minutong suspension. Nagpaalam ako sa kanya na ito ang posisyon ko. Personal ko to. Ito ang aking paniniwala. Buong paggalang sa'yo. Hindi ako yung klase ng tao na mag-grandstanding sa hearing at pagiging chairman ni Ma'am Risa. Aagawin ko sa kanya. Hindi ko ayokong mangsapaw dito. Kapag meron ng tinatanong kayo sa aking media tungkol sa ibang committee, ang lagi kong sinasabi, teka, hindi ako spokesman ng committee na yan, nakakahiya doon sa chairman. Kasi ayokong mang-agaw. Hindi ko naging ugali yun. Ngayon, kung ang tao, sinasabi mo na kinakampihan na, mabihira naman yung kinakampihan. Demokrasya, tol. Meron akong sariling dahilan eh. Ang sarili kong dahilan para sa akin, nagiging biktima si pastor kasi nilabanan niya yung NPA. Yun ang sarili kong wala tayo, hindi deserve para sa mga mata ko ng isang tao ang tingin ko bayani sa pakikipaglaban niya sa komunista na naging kasama ko. Ganitong klase papayagan ko maiskandalo. Teka muna. Nasaan ang utang na loob natin sa serbisyo ng taong ito na inalay niya sa paglaban sa komunista? Yun ang personal kong dahilan. Hindi ito usapin ng pagkakaibigan. Kasama ko tong taong ito. Noong lahat ay tahimik na lumaban, lumaban yan. Para sa akin, deserve niya yun. Deserve niya ang aking suporta na mapunta siya sa korte, sa judiciary. Yun. Hindi ako naniniwala na in aid of legislation, makakagawa tayo ng mga bill ngayon na maapektuhan ang kingdom. Religion yan. Yun, pare ko. Sana naintindihan mo na to. Ang bihira, kampi-kampi naman to. Napakalaking bahagi ito para sa akin, una, sa usapin ng demokrasya. Kasi talagang ang inyong mga senador ay lalo na ako, no? Kung mapapansin nyo, kapag yung paggalang na ibinibigay ko sa kapwa senador, masyadong mataas sa akin yun, yung ganong klaseng Kasi democracy tayo eh. Katulad nitong kay Ma'am Senator Risa Hontiveros, sa malalim na pagpupugay at paghingi ng paumanhin sa kanya, ako talaga nakikiusap lagi sa kanya at humihingi ng paumanhin kung ako'y sumasalungat. Hindi sa kadahilanan na gusto ko siyang sagasaan o kung hindi yun ang pangalan ng demokrasya dito sa Senado. Kaya
ano man ang kahinatnan nitong aking motion na bawiin sana yung contempt, ang mahalaga sa akin dito, pinaglalaban ko to. Kasi demokrasya ito eh. Magkakaiba tayo ng prinsipyo. Hindi ito usapin ng kaibigan ko, si pastor. Hindi yon. Walang ganong klaseng hiwalay yon. Ang aking paniniwala dito, ito ay nasa DOJ na. Hindi naman siguro kalabisan kung hingin natin sa ating mga kasama na wag nang dalawang sangay ng gobyerno pa ang gagawa ng investigasyon. Merong judiciary, meron pang House, meron pang Senate. Parang sa resources ng gobyerno, parang doon na sa isang parang masyadong magastos ba sa aking palagay. Pangalawang punto, in aid of legislation, pagka inisip ko, kapag ito ay pinag-usapan natin ng palalimin ng umaabot sa iskandalo, parang para sa akin, malinaw na, ba to? Parang sa konstitusyon natin, meron talagang paghihiwalay ng Estado at religion. Dito, sa nakikita ko, pagka nagpatuloy sa ganitong proseso, parang sinasaklawan na ba natin, makakaroon ba tayo ng mga panukala na sasagasaan natin ang religion? Kasi ang papunta na to eh, hindi na, wala na kay pastor yung, napupunta na doon sa buong organisasyon, sa buong religion nila. Para sa akin, total, andyan ang judiciary, sila talaga ang pwedeng magsagawa ng investigasyon. Sila talaga ang pwedeng magbigay ng parusa. Siguro, pagkatapos nilang magdesisyon at kung ano ang ilabas ng judiciary, yun ang kunin namin sa legislative at doon kami, in aid of legislation, gumawa ng batas. Pero siguro sa pagkakataong ito, pinakamainam dito. Para sa aking paniwala, inuulit ko po, nirirespeto ko, ginagalang ko, para sa akin, karapatan ni Senator Risa Hontiveros na ilaban ito. Ako din po ay may opinion. At yan ang opinion ko. Nandyan na yan sa DOJ, iwan na natin sa kanila. Siyempre, sayang nga dahil ang kailangan pumirma dyan, mga miyembro. Kung nagkataon na miyembro sana si Bato tsaka si Tolentino, di sana may 4 na ako. Ngayon, dadalawa kami ni Senator Go na PDP laban, si Ma'am Tita Mama Bear, Cynthia Villar, 3, si Ma'am Gabriela Silang Marcos, pang-4, at si Super Rider, Senator JB Ejercito. 5 kami. Kulang pa kami ng 3, boss. Tulungan mo naman ako. Sa tatlong hearings, sir, ang daming witnesses na nilabas sa committee ni Senator Risa. Hindi po ba it might be best na humarap si Pastor Kibuloy to also answer publicly those allegations? Because these are serious allegations like, sir, may rape, may pang-abuso. And many people are saying, humarap na lang siya, sir. Sa akin kasi, mahalagang sa akin ang testimony ng mga nag-a-accuse. Kasi, yan ang pundasyon ng ating konstitusyon. Ang sabi ng konstitusyon, ikaw ay inosente hanggat ikaw ay hindi napapatunayan na nagkasala. Okay, napakahalaga nun. At yun, nag-a-apply yun sa akusado at nag-aakusa. Diba? Ngayon, pag ikaw ay nag-aakusa, dapat, para sa akin, hindi ka dapat, una, natural lang ang matakot. Natural lang yun. Pero, kung yung pinaglalaban mo
at yung ginawa sa'yo, gusto mong magkaroon ng sapat na kaparusahan at maging aral at magkaroon ng mga batas patungkol dito, dapat nakikita natin ang mukha. At dapat din, kung sino yung naakasuhan, lalong-lalo na sa mga pagkakataong ganito, na ang pinag-uusapan natin ay hindi lamang tao, isang tao. Pag sinabi natin kasi na si Pastor Kibuloy, religion nito. Sana mas maintindihan natin na itong kaso na to, hindi ito usapin lang ng isang tao. Ito ay usapin ng isang pananampalataya. Mahalagang i-ano natin yon, ilagay natin wag natin ialis ang usapin na yon sapagkat meron tayo sa konstitusyon na paghihiwalay ng religion at ng estado. Kaya sana para wag na tong lumaki para sa akin, andyan na sa DOJ, hayaan na natin sila. Sila na, antayin natin kung ano ang kanilang desisyon, anong findings nila, kung ano ang ipaparusa, kung may nagkasala. Then from there, doon tayo gumawa ng in aid of legislation. Wala tayong magiging usapin ng nagkaroon ng trouble, nagkaroon ng gulo, yung mga ganon. Some people are also saying in the spirit of fairness, lahat naman ng resource person, sir, pag hindi talaga dumarating na kukontempt at naaaresto, bakit daw si Pastor Kibuloy? Why will he be an exemption, sir? Kung maalala mo, ako wala akong relasyon kay Aguila, yung isang kanilang kanilang inimbestigahan. Hindi ako pumunta kahit isang hearing nun. Kasi sa loob ko, nasa loob ko na yon na pagka ganito na ang pinag-uusapan natin ay grupo ng mga taong may pananampalataya. Nasa akin lagi yung teka muna. Medyo mag-ingat tayo sa usapin na ito. Hindi ito, yung hindi ko pagpunta doon, isa na yung, lahat naman ng hearing dito, kung pwede puntahan ko Pero yung hearing na yun, talagang hindi ako pumunta. Kasi nandun ako. Hindi ito bago. Itong kay Pastor Kibuloy, yun uli ang posisyon ko. Meron tayong korte, at ang korte natin, yun ang simbolo ng justice. Makikita naman natin, nasa kanila ang justice. So, walang pinakamagandang avenue para humingi ng hustisya ang mga biktima, kung meron. As he said, hustisya dito sa mga judge na pwedeng magbigay ng kanilang hukom. Sir, follow-up lang. So, does it apply sa ibang mga hearings na kahit hindi religious leader, basta pag may content, yung position nyo ay parang ayaw nyo sa mga nagpapakontent ng mga resource persons? Or exclusive lang sa mga religious leaders? Yung sa akin po, pag may kinalaman, halimbawa, una, sa religion. Medyo, tayo dyan, ingat tayo dyan. Pagdating sa ganyang usapin, merong korte. May korte tayo para maggawa ng kanilang paglilitis para sa akin. Tayo, nandito